Breaking news mga kabayan, matapos pahintulutan ng Amerika ang South Korea na magkaroon ng nuclear-powered submarines, tumugon agad ang Japan. Masusing pinag-aaralan na ng Tokyo ang posibilidad na sundan ito. Isang hakbang na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa buong Asya at muling magising ang mga anino ng nakaraang digmaan. Pangalawa sa ating mga balita, isang tahimik na revolusyon ang nangyayari sa South China Sea. Habang ang buong mundo ay nakatutok sa China, isang bansa ang biglang umarangkada at ngayon ay hinahamon na ang pader ng kapangyarihan ng Beijing. Ang bansang ito ay ang Vietnam na mas mabilis pa sa China sa pagtatayo ng mga artificial islands, isang kalkuladong galaw na magdidikta ng kapangyarihan sa rehiyon. Panghuli sa ating mga maiinit na balita, sa isang makasaysayang hakbang, opisyal nang ipinakita ng Philippine Marine Corps sa Zambales ang unang BrahMos supersonic cruise missile battery ng bansa. Isang simbolo ito ng bagong yugto sa depensa ng Pilipinas. Isang sandatang may kakayahang tumama sa loob ng ilang minuto at malinaw na mensahe na handa na tayong ipagtanggol ang ating mga karagatan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa gitna ng isa sa pinakamainit na rehiyon sa mundo, isang anunsyo ang biglang nagbago sa buong laro. Isang galaw na hindi inaasahan ng marami na nagmula, hindi sa Beijing o Pyongyang, kundi sa Washington DC. At ang resulta nito ay isang domino effect na ngayon ay bumabagabag sa isipan ng buong Japan. Ayon sa isang ulat ng The Asahi Shimbun, diretsahan at walang pag-aalinlangang sinabi ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi na kailangan ng pag-isipan ng Japan ang pagdaragdag ng nuclear-powered submarines sa kanilang fleet. Ito ay hindi isang simpleng upgrade. Ito ay isang napakalaking pagbabago sa kanilang military doctrine na matagal nang nakatali sa isang mapayapang konstitusyon. Pero bakit? Bakit ang isang bansang kilala sa kanilang pacifist na pulisya ay biglang nag-iisip ng ganitong klaseng armas? Ang sagot ay nasa isang desisyon na ginawa ni US President Donald Trump. Kamakailan lang, sa isang summit, binigyan ni Trump ng basbas ang South Korea na gumawa ng sarili nilang nuclear-powered submarines. Ang desisyong iyon ay tila isang malakas na pagsara ng pinto sa dating kaayusan sa East Asia. Sa isang iglap, ang South Korea, nakatabi mismo ng Japan, ay magkakaroon na ng kakayahang lampasan ang kanilang kasalukuyang diesel-electric submarines. Ang hakbang na ito ay isang direktang sagot sa banta ng China at North Korea. Ngunit para sa Japan, ito ay isang malinaw na hudyat. Naiiwan na sila sa karera. Sa isang panayam sa telebisyon, inamin ni Koizumi ang bigat ng sitwasyon. Anya, ito ang makabagong development at lahat ng nakapalibot na bansa ay mayroon nito. Ang mga salitang iyon ay naglalaman ng bigat ng kanilang strategic dilemma. Sa hilaga, ang China ay mayroon ng nuclear submarines. Ang North Korea ay desperadong magkaroon nito. At ngayon, ang kanilang kapitbahay na South Korea ay nasa parehong landas na. Para sa Japan, sila ay napapaligiran na. Ang momentum para sa debate na ito ay hindi na mapipigilan. Bago pa man ang kanyang pahayag sa TV, sinabi na ni Koizumi sa isang news conference na hindi niya isinasara ang anumang option pagdating sa nuclear submarines. Ngunit ang pag-aproba ng Amerika sa South Korea ang tila naging mitya na sumindi sa apoy. At hindi lang ito usapang politikal. Sa likod ng mga kamera, ang makinarya ng gobyerno ay gumugulong na. Isang expert panel mula sa Defense Ministry ang nagrekomenda na pag-aralan ang paggamit ng isang next generation power source para sa kanilang mga bagong submarino. Isang malinaw na pahiwatig sa nuclear propulsion. Maging ang kasunduan sa pagitan ng naghaharing Liberal Democratic Party at ng kanilang kaalyadong Nippon Ishin ay tahasang nagsasabi na itutulak nila ang pagkuha ng mga submarino na may next generation power source. Pero bakit ganoon na lang kahalaga ang nuclear submarines? Ang sagot ay nasa kanilang kakayahan. Hindi tulad ng mga diesel-electric subs na kailangang umangat sa ibabaw para mag-charge ng baterya. Ang isang nuclear submarine ay kayang manatili sa ilalim ng tubig ng maraming buwan. Mas mabilis ito, mas maliksi, at halos imposibleng ma-detect. Ito ang tunay na silent hunter sa karagatan.
Ngunit sa kabila ng malinaw na strategic needs, may isang malaking balakid ang humaharang sa Japan. Una, ang napakalaking gastos. Ang pagbuo at pagpapatakbo ng mga ganitong klase ng armas ay nangangailangan ng bilyon-bilyong dolyar. Pangalawa, at marahil ang pinakamabigat na hadlang ay ang kanilang sariling batas. Ang Atomic Energy Basic Law ng Japan ay nagsasabing ang paggamit ng nuclear energy ay para lamang sa mapayapang layunin. Ang pagkakaroon ng isang armas pandigma na pinapatakbo ng nuclear reactor ay isang legal na butas na napakahirap lampasan. Ito ay sumasalungat sa kanilang pagkakakilanlan bilang isang bansa na tinalikuran ang digmaan. Inamin mismo ng isang mataas na opisyal ng Defense Ministry, maraming mahihirap na issue, kabilang ang gastos, teknolohiya at kung paano ito aayon sa batas. Ang Japan ay nasa isang sangandaan. Ang realidad ng isang mas mapanganib na rehiyon ay nagtutulak sa kanila na maging mas malakas. Ngunit sa kabilang banda, ang kanilang kasaysayan at mga batas ay humihila sa kanila pabalik. Ang tanong ngayon, sa harap ng nagbabagong mundo, mananatili ba ang Japan sa kanyang mapayapang nakaraan o pipilitin nilang yakapin ang isang mas mapanganib na hinaharap para sa kanilang kaligtasan? Habang patuloy ang mga aberya sa isa sa mga pinakapinag-aagawang karagatan sa buong mundo, isang galaw na hindi inaasahan ng marami ang biglang nabunyag. Isang pasabog na nagmula hindi sa isang malaking anunsyo, kundi sa mga matang nakatutok mula sa himpapawid. Ayon sa ulat ng The Eurasian Times, base sa mga bagong satellite imagery na sinuri ng US think tank na Center for Strategic and International Studies o CSIS, isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Ang Vietnam ay nagsasagawa ng malawakang pagtatayo ng mga artificial islands sa Spratly Islands at ang bilis nito ay papalapit na o posibleng lampasan pa ang ginagawa ng China. Ito ay isang malaking dagok sa inaakalang dominasyon ng Beijing. Habang ang China ay nagsimula noon pang 2013, ang Vietnam ay tahimik na humabol simula noong 2021. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay ang nangyari mula sa simula ng taong ito. Tila binuksan ng Hanoi ang lahat ng kanilang makinarya at dinagdagan ang kanilang reclamation activities sa 8 bagong lokasyon, mga bahura na dati ay hindi pa nagagalaw. Sa kabuuan, nakapagtayo na ang Vietnam ng 21 na independent artificial islands sa loob lamang ng 4 na taon. Isipin ninyo, habang ang China ay may 7 malalaking artificial islands sa Spratlys, ang Vietnam ay may 21 na mas maliliit ngunit estratehikong mga pwesto. Ayon sa isang pag-aaral ng CSIS, noong March 2025, nakapagtayo na ang Vietnam ng mahigit 2,200 acres ng bagong lupa. At ayon sa Asia Maritime Transparency Initiative, ang lawak ng lupang ito ay katumbas na ng 70% ng kabuuang itinayo ng China sa loob ng mas mahabang panahon. Ang kanilang konklusyon ay diretsahan. Sa bilis ng kanilang ginagawa, tiyak na mapapantayan at posibleng malalampasan pa ng Vietnam ang ginawa ng Beijing. Ngunit hindi lang ito simpleng pagtatambak ng buhangin. Dito, nagsisimula ang panibagong laro. Ang mga islang ito ay hindi para sa turismo. Ang mga ito ay ginagawang mga fortress. Ayon sa isang report ng Wall Street Journal, ang mga bagong islang ito ay mayroon ng mga port, isang 2 milyang airstrip na kayang maglanding ng malalaking military aircraft, sapat na espasyo para sa mga bala at bomba, at mga defensive trenches na maaaring paglagyan ng mabibigat na armas. Ang bawat bagong isla ay nilagyan ng mga munition storage. Sa katunayan, ang Bark Canada Reef ay mayroon pang 3 depots. Isang malinaw na mensahe na hindi sila basta-basta magpapatalo. Ito ay isang three-pronged attack, pag-angkin sa teritoryo, pagpapalakas ng presensya, at paghahanda para sa isang posibleng digmaan. Pero bakit ginagawa ito ng Vietnam? Bakit ang isang bansang mas maliit na may mas limitadong ekonomiya at militar ay buong tapang na hinaharap ang isang higante tulad ng China? Ang sagot ay nakaukit sa kanilang madugong kasaysayan. Huwag nating kalimutan na ang China at Vietnam ay dumaan na sa maraming digmaan. Noong 1979, matapos pabagsakin ng Vietnam ang rehimeng Khmer Rouge sa Cambodia na suportado ng Beijing, sinugod ng China ang Vietnam. Sa digmaang iyon na tinawag ng Vietnam na War Against Chinese Expansionism, tinatayang 30,000 ang namatay sa bawat panig.
Sa karagatan, mas brutal ang kanilang nakaraan. Noong 1974, puwersahang inagaw ng China ang Paracel Islands mula sa South Vietnam. Mahigit 65 sundalong Vietnamese ang nasawi. At noong Marso 1988, sa Johnson South Reef sa Spratlys, muling nagkasagupaan ang kanilang mga hukbong dagat. Pinalubog ng Chinese Navy ang 3 barko ng Vietnam at kinitil ang buhay ng 74 nilang sailors. Ang insidenteng iyon ang nagbigay daan sa unang presensya ng China sa Spratlys, isang presensyang nakuha sa pamamagitan ng dahas. Ang mga sugat na ito ay hindi kailanman naghilom. Ang bawat bato at buhangin na kanilang itinatambak ngayon ay tila isang sigaw nang hindi na muling mangyayari ang sugat sa nakaraan. Sa kabila ng kanilang tapang, marami ang nagdududa. May kakayahan ba talaga ang Vietnam na baguhin ang balanse ng kapangyarihan? Ayon kay Colin Ko, isang senior fellow sa S. Rajaratnam School of International Studies sa Singapore, hindi siya kumbinsido na ito ay isang game changer. Anya, ang mga artificial islands na ito ay mga static physical possessions lamang, mga simbolo. Ang tunay na instrumento ng kapangyarihan ay ang mga mobile assets tulad ng mga eroplano at barko, kung saan malinaw na lamang ang China. Si Vo Lam, isang policy analyst, ay nagsabing ang ginagawa ng Vietnam ay mas akma sa isang resilience narrative o kwento ng katatagan kaysa sa isang pagtatangkang dominahin ang rehiyon. Ipinapakita lang nila na hindi sila uurong. Ang South China Sea ay hindi lang isang simpleng daanan ng barko o isang lugar na mayaman sa isda at langis. Ito ay isang malaking chessboard kung saan ang bawat galaw ay maingat na kinakalkula. Ang mabilis na pagtatayo ng isla ng Vietnam ay isang matapang na hamon sa inaakalang monopolyo ng China. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa isipan ng buong mundo ay nananatili. Paano sasagutin ng Beijing ang tahasang paghamong ito sa harap ng isang kalaban na may mahabang kasaysayan ng paglaban? Mananahimik na lang ba ang dragon o maghahanda na itong muling bumuga ng apoy? Sa daming nangyayari sa mga bansa sa Asya, hindi nagpapahuli ang Pilipinas. Sa isa sa pinakamahahalagang anibersaryo sa kasaysayan ng hukbong kawal pandagat ng Pilipinas, isang kaganapan ang nagmarka ng isang bagong kabanata sa ating pambansang depensa. Hindi ito isang simpleng parada, ito ay isang direktang pagpapakita ng lakas. Ayon sa ulat ng Blog Defense, sa pagdiriwang ng kanilang ika-75 anibersaryo, formal nang inilantad ng Philippine Marine Corps ang kanilang unang operasyonal na BrahMos Shore-Based Missile Battery. Hindi na ito isang sikreto o isang plano sa papel. Ito ay nandito na, nakadeploy at handang gamitin. Sa mga video footage na inilabas mismo ng Presidential Broadcast Service o RTVM, nasilayan ng buong bansa ang kabuuan ng sistema. Ang mga road mobile launchers, ang mga command vehicles at ang mga sundalong sinanay para patakbuhin ang isa sa pinakakinatatakutang armas sa buong mundo. At ang lokasyon nito ay isang kalkuladong galaw. Nakaposisyon sa Zambales, ang lokasyong ito ay hindi basta-basta pinili. Ito ay isang estratehikong desisyon na may isang malinaw na target. Sa paglalagay nito sa Zambales, ang Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ay nasa loob na ng kanyang killing range. Isang malinaw na mensahe ang ipinapaabot. Ang teritoryong matagal ng pinag-aagawan ay mayroon ng isang nakamamatay na bantay. Pero ano nga ba itong BrahMos na nagdudulot ng pangingilabot sa marami? Ang BrahMos ay hindi isang ordinaryong missile. Ito ay isang supersonic cruise missile na binuo sa pagtutulungan ng India at Russia. Ang ibig sabihin ng supersonic ay mas mabilis pa ito sa tunog na umaabot sa bilis na Mach 2.8. Dahil dito, halos imposible itong maharang ng mga kasalukuyang defense systems. Mayroon itong range na humigit kumulang 200 at 70 kilometro, sapat na sapat para patamaan ang anumang target sa loob ng Scarborough Shoal mula sa kalupaan ng Zambales. At ang versatility nito ay nakakagulat. Kaya itong ilunsad mula sa lupa, sa barko, sa eroplano at maging sa submarino. Ang nakuha ng Pilipinas ay ang Shore-Based Anti-Ship Missile System, isang perpektong sandata para sa coastal defense. Ang pagdating ng BrahMos ay bahagi ng isang mas malaking kwento.
Ito ay bunga ng isang $374.96 milyon na kontrata na pinirmahan ng Pilipinas at India noong January 2022. Ang kasunduan ay para sa 3 kumpletong baterya ng BrahMos system. Ang unang baterya na siyang inilantad ngayon ay dumating sa bansa noong April 2024 na isinakay pa sa isang eroplano ng Indian Air Force para sa mabilis na delivery. At hindi dyan nagtatapos. Ayon sa mga source, ang pangalawang baterya ay naipadala na rin ng India at ngayon ay karga na ng isang barko patungo sa Pilipinas. Ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga ito ay patunay na ang Pilipinas ay seryoso sa pagbuo ng isang credible, layered coastal defense architecture. Isang depensa na may iba't ibang antas, idinisenyo para pigilan ang anumang pagtatangka na pasukin ang ating teritoryo. Ang hakbang na ito ng Pilipinas ay hindi lang napapansin sa ating rehiyon. Ito ay binabantayan ng buong mundo. Ang BrahMos missile ay isa sa mga pinakahinahangad na armas ngayon. Sa katunayan, ang Indonesia ay nagpahayag na rin ng interes na bumili ng kaparehong sistema sa isang posibleng $450 million na deal. Nakikipag-usap na rin ang India sa Thailand at sa iba pang mga bansa. Ang Pilipinas, sa pamamagitan ng deal na ito, ay nagiging isa sa mga unang bansa na nagkaroon ng ganitong kakayahan na naglalagay sa atin sa unahan ng modernization sa Southeast Asia. Sa pagtatapos, ang paglalantad sa BrahMos missile system ay higit pa sa isang pagdiriwang. Ito ay isang deklarasyon na ang Pilipinas ay hindi na lamang umaasa sa diplomasya at mga protesta. Ito ay isang malinaw na hudyat na handa na tayong palakasin ang ating depensa gamit ang mga armas na may tunay na kakayahang puminsala. Ang tanong ngayon, sa pagdating ng bagong game changer na ito, magdadala ba ito ng tunay na pagtigil sa panghihimasok sa West Philippine Sea o ito ba ang magiging simula ng isang mas matinding tensyon sa hinaharap?